kapatid, sa ating banal na pagdilimang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ni Napora de Leon at pamilya, Dardia Gemma Riogelo at pamilya, Mendoza family, Percy Mendoza at pamilya, Victor Su Silvenes at pamilya, si Colbert family, Raquel at Colin Antonio at pamilya, Luis Herrero at Via Oro, Mirna Lumba at pamilya, Mrs. Yumul, Isnit at San Felipe family, Wilfredo, Cristina Pascua family, Teresita Posio at pamilya, Joseph, Mary Grace, John Paul, Mercedita, Bordios at pamilya, Luis Andrew Herrero at Via Oro, Mary Ann Basco at pamilya, Alex Sachi Magdaraog at pamilya, Bilet Ramos at pamilya, Lito at Nemesia Ilescas at pamilya, Dennis at Nelly Santos at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Elma Naguador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Dante at Marisa de la Cruz at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Lourdes Hilary at pamilya, Judas Soli de Rosario at pamilya, Christopher at Janet Do at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Noel at Zeni Galvez at pamilya, Dr. Mara at Marie Tolentino at pamilya, Dr. Abisay de Managa at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marieta Quirol at pamilya, Vic at Susie Mendoza at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Edgardo at Aida Cunanan at pamilya, Rene at David de Leon at pamilya, Del at Tagatin at pamilya, Alicia Arcega de Cruces at pamilya, Celine Dominic Nicolas, Torrent Emily Salazar at pamilya, Mila Digorong at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, Bindi ng EDB Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Rupino Pensuli, Bishop Dennis Milarojo, para sa kaligtasan ng mga kasapi na nais sa Columbus, Holy Child Council 6737 sa Bustos, Bulacan, Emma Bunag at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Kulog sa Dafay, Bulacan, Bingbing J. Sasi at pamilya, Cynthia Fernandez at pamilya, Dean Mendoza at pamilya, Victor at Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Jody at Diana Marfil at pamilya, George at Vincul at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, Adriano Sanchez at pamilya, Camila Aquino at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Nick at Evelyn Reyera at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Rowena Villedo at pamilya, Jen Tabari at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Pilahera at pamilya, Pedro Morales at pamilya, Gaspar at Susan Dumaday, Denny G. Munag, Amy Ferry Di Manalo, Jim at Jonathan Glenn, Emelita de la Cruz, Reynante Idabaw, Ivy Lorin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Anaisa Katrina Manera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Galapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayubong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga polis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pabalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Evelyn Spacito, Eloisa Villabil, Eric Emaroy, Rami Manaag, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Joan Perez, Janet Emlo, Jose Inga, Timoteo Rueda, Capistran Mandegro, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chero del Mundo, Marian Marvilla, Georgie Santiago, Lito Soriano, Giovanna Cristiana, Minda Jing Saison, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Demencia Iliescas, Neil Francis Navarro, Pablo Dilag, Abeng Suniga, Adriano Santos, Joel Lumba, Elo at Eni Mendoza, Norly Litunua, Ramon, at para sa ating para sa karawan ni na Lina Lumba, Rosalina Perez, Juan Miguel de la Merced, Jonathan Sandu, Cheryl Cruz, James Season, Angeline Curioso, Angela Curioso, Gia Berrel de Dios, Bibi Serrano, Estela de Pumosedo, Tristan Santiago, Manuel Mendoza, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Remigio Crescencia,
Amenita, Amado, Mercedita, Jesus, Romeo, Jesus, Perfecto, Judith, Rosemary, Fredinel, Ronaldo, Rodolfo, Laura, Enrique, Engie, Nestor, Daciana, Apolio, Arcy, Junesia, Paulina, Pedro, Maria Anunciacion, Guillermo, Vida, Angela, Teresa, Julia, Lutgarda, Rogelio, Piopenio, Carmen, Luciano, Helen, Diosdado, Petra, Beauty, Leia, Zoilo, Danilo, Juanita, Orlando, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Angel, Dina, Ricardo, Sinidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Rowan, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Amilo, Maricel, Jose, Teodora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Juan, Elsie, Anthony, Maria, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalinang ng kanang Diyos, kaya lumalog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpangling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaduklo ka sa kanan ng Diyos, Ama, paring pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, lakas ka na walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagloob namin ay iyong pabigyan, sapagat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulugan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako iiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Tinubad ni Elias ang kanyang balabal at hiniampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng iyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong pinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karway apoy na nahila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot
niya ang nalaglag na balaban ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at hiniyampas sa tubig sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Panginoon. Poon ang pagpapala mo iyong ililaan sa mga anak mo, may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin inuman ang paggalinga mo sa mga hinirang na nangtitiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Panginoon. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa halika ng masamang tao. Sinalas sa ligtas na dakong kublihan upang binhamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Panginoon. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palalo'y pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatanggong gantimpala buwan sa inyong amang nasa langit. Kaya mga kapag nanlilimos ka, huwag mo nang ipagmakainay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung nanlilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong panglilimos. At gagantiin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig sila manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panunukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantiin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim, ang siyang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating po mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang ilang mga lunan upang nang sa gayon matutunan natin ang mga gawain ng pagpapakabanal. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, itong mga gawain na ito ay nadudulot sa atin ng paglalapit ng ating sarili sa ating Panginoon. Subalit, ang sabi sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang paalala, hindi dapat ito maging pakitang tao sapagat kung ganun lamang ang ating gagawin, inilalayo natin ang ating sarili mula sa ating Panginoon. Sapagat ang mga mapagpaimbabaw, ang mga pakitang tao ay walang kuha sa kariyan ng ating Panginoon. Kaya nga po kahit tayo mga tao may hina, kahit tayo may karupukan, kahit na tayo nagkakasala at may kakulangan, subalit ang panawagan naman sa atin ng ating Panginoon, hindi tayo dapat magkasya na lamang sa ganung sitwasyon. Dapat tayo ay nagbabago, dapat tayo ay umaasenso sa ating paglakad patungo sa landas ng kabanalan. Kaya mabinigyan tayo ng tatlong halimbawa ng ating Panginoon kung paano tayo makagagawa kahit sa mga simpleng paraan ng namumunti na kabanalan. Ang sabi ng ating Panginoon, kung pwede tayo maglimos, pero kapag tayo naglilimos, ang ibibigay natin, hindi lamang yung sobra sa atin,
ang ibibigay natin yung kailangan ng ating kapwa. Kaya kapag tayo nagbibigay, ang sabi ni Mother Teresa, give until it hurts. Kung kaya mo lamang magbigay ng nasasaktan ka, kung kaya mo lamang magbigay ng kinakailangan ng iyong kapwa sa abot ng iyong makakaya, iyon ang iyong gawin. Sapagat masasaktan ka lamang sa iyong pagbibigay, pero yung kapwa mo na hindi mo bibigyan kapag pinagdamutan mo, ikamamatay naman niya ang kawalan ng magbibigay sa kanya. Kaya nga po ang sabi sa atin, matuto tayong makisalo sa paghihirap ng ating kapwa. Subalit ang panawagan naman sa atin ng Panginoon, kung magninimos ka, hindi dapat pakitang tao. Baka mamaya, nagninimos ka, pero nakaharap naman ang mga kamera para lang sa gayon, maipakilala na ikay mabuting tao sa iyong paligid. Kaya mga kapatid, hindi naman masama na kapag ikaw, halimbawa, ay meron kang ginagawang pagninimos, at ito'y galing sa iba, papakuhanan mo ng picture. Bakit? Kasi para malaman nung nagbigay sa iyo, pinadadaan sa iyo, na ito'y nakarating sa kanila. Hindi masama yun, kasi yun ay paraan lamang para nang sa gayon, hindi pagmalaki yung sarili mo. Paraan lamang yung para may check and balance. Para yung nagbigay sa iyo, na ipagkakaloob mo rin naman sa iba, masigurado, na naipagkaloob mo nga ito sa taong dapat na pagbigyan. Kaya nga po hindi masama yun sapagat hindi pagpapakitang tao. Pero meron iba, kaya lang nagpapapicture para sumikat sa iba. Yung iba kaya nagpapapicture para lang sa gayon, ipakilala na siya talagang mapagbigay, na siya talagang bukas palad, na siya talagang mabuti. Kaya nga kapag pinicturean ka ng iba, hindi naman masama yun. Bakit? Hindi mo naman kasalanan yun. Iba nag-picture sa iyo, no? Kaya kapag kay pinuri ng iba, hindi mo kasalanan yun. Hindi mo naman tinaas yung bangko mo. Iba naman ang pumuri sa iyo. Kaya lamang mga kapatid, kapag ikaw na ang pumupuri sa iyong sarili, na ikay napakatino, na ikay napakamapagbigay, na ikaw ay wala ng ibang ginawa kundi kabutihan, at yung ibang mga tao ay inaalimura mo, isa lamang ang ibig sabihin doon. Ikaw ay nagtataas ng sarili mong bangko, ikay nagbubuhat ng sarili mong kayabangan. Kaya kapag tayo yumayabang na, nagiging pakitang tao na lamang yung ating ginagawa kahit na ito'y paggulong pa para sa ating kapwa. Kaya hindi po naman mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, kung mananalangin kayo, huwag nyo nang ipagmakaingay ito. Hindi naman masama na tayo nagdarasal ng sama-sama. Hindi naman masama na kapag nagro-rosaryo, isang kulutong tayo o maramihan tayo sa loob ng simbahan. Hindi naman masama na kapag may pagnulubena ay marami ang mga sumasama sa pagnulubena. Ang ibig lamang sabihin sa atin ng ating Panginoon, sa ating mabuting balita, kapag nagdarasal ka, huwag mong ipagmamayabang na ikay madasalin. Nagdarasal ka, hindi para sa iyong sarili lamang. Nagdarasal ka, hindi para itaas ang iyong sarili sa paningin ng maraming mga tao. Nagdarasal ka para lahat ng mga tao ay maitaas patungo sa ating Panginoon. Kaya hindi dapat lakipan ang kayabangan, hindi dapat lakipan ng pagbabalaki ang ating ginagawa na pagdarasal. Kaya kung ikay magdarasal lamang at gusto mong sumikat sa iba, ay sayang naman yung ginagawa mong pagdarasal. Kaya gayon din po naman kapag tayo po'y kumakanta, sapagat ang sabi ni San Agustin, ang taong kumakanta ng mag-ina, 2 ulit ng darasal. No? Kaya he who sings well, or she or he who sings well, praise twice, no? Kaya nga po kapag ikay kumakanta ng maina, patungo sa ating Panginoon, 2 ulit kang nagdarasal. Subalit mga kapatid, hindi naman nararapat na kapag ikay kumakanta, ay ang sarili mo lamang ang iyong pinagmamalaki. Kaya nga kapag ikay kumakanta, nagbibigay ka ng papuri sa ating Panginoon, hindi para sa iyong sarili lamang. Kaya kapag sinabi maganda ang boses mo, maganda ang pagkakakanta mo, wala namang problema roon. Pero kapag pinagmamalaki mo na yung mismong sarili mo sa mata ng ibang mga tao, na ang focus mo na ay makapagmalaki, hindi para makapaglingkod, doon na pumapasok yung pagiging pakitang tao lamang. Kaya nga sabi sa atin, ingatan natin na tayo maging pakitang tao lamang. Kaya hindi po naman, panguli ang sabi ng Panginoon, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Kaya nga kapag ikay nagsasakripisyo,
Dalhin mo ang pagsasakripisyo ng may ngiti sa iyong mga labi at galak sa iyong puso. Sapagat mga kapatid, pag nagsasakripisyo ka, hindi naman something negative yun. It is something positive sapagat kapag nagsasakripisyo ka, sinusupil mo ang iyong kapalaluan. Sinusupil mo ang iyong kalayawan. Sinusupil mo ang tawag ng iyong katawan. Kaya kapag nagsasakripisyo ka, nagbibigay ka ng papuri, hindi para sa iyong sarili. Nagbibigay ka ng papuri para sa ating Panginoon. Kaya kapag halimbawa, ikay nagpapakaguto, ikaw ay nag-aayuno, ikay nagbabawas ng pagkain, kaya ka nagbabawas ng pagkain, hindi lamang para sumeksi ka. Kaya ka nagbabawas ng pagkain, hindi lamang dahil sapagkat nagtitipid ka. Kaya ka nag-aayuno, nagbabawas ng pagkain, nagsasakripisyo ka, at kung hindi mo kakanin, ito naman ang itutulog mo para sa iyong kapwa. Kaya kapag ikaw ay nag-aayuno, huwag mo rin namang ipakita sa mga tao na parang hirap na hirap ka. Kapag nag-aayuno ka, yung parang maganda, mamamatay ka na sa gutom ang itsura mo. Yung parang hinang-hina ka, nagsasakripisyo ka lang, hindi mo pinapakay ang sarili mo. Kaya nga kapag kayo nagpapakitang tao na sa harap ng maraming mga tao, nawawala na ang gantimpala natin mula sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin, ang paalala sa atin, huwag maging pakitang tao, maging totoong tao tayo sa ating paggawa ng mga bagay na ukol sa kabanalan. Nang sa gayon, at tayo papurihan ng ating Panginoon sa takdang panahon at dahil tayo sa nararapat ating kalagyan upang kampihin ang ating gantimpala. Kaya nga po mga kapatid, huwag na huwag natin gagayahin yung sinasabi ukol sa isang kanta, banal na aso, santong kabayo. Hindi tayo mga banal na aso, sapagat lahat naman tayo nagkakasala, hindi rin tayo mga aso, hindi tayo hayo. Pero lahat tayo nangangarap maging banal sa kinabukasan. Hindi tayo mga santong kabayo. Bakit? Sapagat yung mga santo, yung mga nagtagumpay na sa mga pagsubok sa buhay. Pangarap natin na maging santo tayo. Pero hindi tayo hayop na katulad ng kabayo, mas mataas tayo kaysa sa mga kabayo. Kaya nga po tayo tinatawagan ang ukol sa daan ng kabanalan patungo sa ating Panginoon. Maging totoo tayo sa ating paggawa nang sa gayon, ang Diyos ang siyang nalugod sa atin at ang Diyos na ito ang siyang magantimpala sa bawat kabutihan na ating ginagawa. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sa daigdigan. Sa bawat pananglitan ng ating tutugon, panatilihin mo kami malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kami malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan naway sa loob ang gawain at misyon ng pagpapalibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga religyoso naway maging mga masigasig na tapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao naway masyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang maraming Diyos, tulungan mo kami ibigin at pagingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang iyong buhay na inihanap ng
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginagawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalubong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Mamanaming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-ibig. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kutupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay nilubong mag-ipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisig ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang usang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagdadaras sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Pagalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasalamin ang kaharian mo, sundin
nagkakasala sa langit, at wag mo kami ipahintulot sa gusto, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin tumiyagya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot ito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin po. San Rafael Arcangel, Panalangin po. San Roque, Panalangin po. San Lorenzo Luis, Panalangin po. San Pedro Calungsod, Panalangin po. San Pedro Apostol, Panalangin po. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanangaritong nakikipagdiwang ay maglulutawan ng pagkakaisa sa iyong sampinan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.